Doon sa Spratly, sa Scarborough, hindi po yan kasalanan ng mga Chino. Kaya kung meron pong dapat sisihin, hindi po ang mga Chino. Yung mga kapwa po nating Pilipino gahaman sa puwera. Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa na namang live stream. Anyway, tomorrow is a good day, of course. It's a good day for many people. For everyone, let's make it a good day for us. Pero ang problema ko dito kay Robin Padilla, mga kabatas natin, I always had the, mga kabatas natin, the feeling na itong si Robin Padilla, galit na galit siya doon sa nangyayari sa West Philippine China kasi. West Philippine Sea. Kung maaalala nyo kasi noon mga kabatas natin, sinabi ni Robin Padilla na parang bubuo daw siya ng parang private army. Di ba? Private army o kaya parang, ewan ko, parang kafugo ba? Yung sinasabi niya noon. Finiture natin yun eh. Finiture natin yun. Pupunta siya ng pupunta siya doon o kaya mga private army daw, tutulong daw siya para i-defend yung nangyayari sa West Philippine Sea. Militia! Yun, thank you. Galing talaga dito. Matalino talaga. Matalino. Yan. Mas naalala nyo pa kaysa sa akin. Yan. Militia! Tapos, di ba, pumunta rin siya doon sa West Philippine Sea, tapos nagwagay-way siya ng flag doon. Pinakita ko yung video sa inyo, di ba? Nagwagay-way siya ng flag doon, nagsisisigaw siya, tapos sa radyo, nag-a-announce sila na this is a territory of the Philippines. Ganon. Ngayon, nung nakita ko ito sa vlog ni Top 1, medyo nashock ako. Nung narinig ko yung mga sinabi niya dito, mga kabatas natin. Oh, sama-sama na nating panoorin kasi ewan ko kung edited to o hindi. Parang hindi eh. Hindi ko tuloy maintindihan kung ano talaga yung posisyon niya doon sa West Philippine Sea. Ano ba yun? Parang, magugulat kayo dito mga kabatas natin kung ano yung sinabi niya. O panoorin natin. Ito kasi, ano man na bago natin panoorin para magkaroon na kayo ng idea. Ito po ay, event ng Filipino-Chinese community. Pumunta siya doon para magsalita. Ngayon, gustong-gusto niya daw pumunta doon, hindi daw siya binayaran. Ang sinabi niya before dito bago yung ipi-play ko, sinabi niya hindi daw siya binayaran bago siya pumunta dyan, bla 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 bla, gustong-gusto niya daw pumunta sa mga ganyang event. Kumbaga, kiss ass. Tingnan niyo. Chinoy. Ang makakanood ng kulturang Chinoy. Yan po ang iyaman natin. At alam ko po, sa panahon ngayon, naiintriga ang lahing Chino. Sa panahon ngayon, naiintriga ang lahing Chino, sabi niya. Pero, syempre, iba naman yung Chino at saka Chinoy. Tapos, syempre, parang Romeo and Juliet. Kapag may away yung mga magulang mo, parang kunwari yung magulang, Romeo and Juliet, di ba? May away yung mga magulang, kunwari yung mga magulang natin, yung China at saka Philippines, hindi naman kailangan na mag-away din yung mga, anak. Kung may away yung bansa, tungkol sa mga territory disputes, hindi naman kailangan na mag-away na rin yung Pilipino at saka Chino. That's not how it works, Robin Padilla. Aligin natin. Pinagpiestahan ng napakaraming politiko ang issue ng Chino at ng China. Hindi ba kasali ka din doon? Isa nga yun doon sa mga parang mga pinaglalaban mo nung hindi ka pa tumatakbo. Pumunta ka pa nga doon, di ba? Kaya nga pinagyayabang mo. Nagwagay-way ka ng flag doon, pinatugtog mo yung lupang hinirang. Hindi lupang hinirang ba yun? Hindi ko alam kasi putol-putol eh. Tapos gumanon sila doon. Bakit ganon? Tignan nyo. Politiko ang issue ng Chino at ng China. Sa maliit mong papapaliwanag, mga mahal ko kababayan, yung mga ginagawa mong mga island, doon sa Spratly, sa Scarborough. Ayun, yun ang pinatugtog. Ang bayan ko. New video ba yan? Hindi ko alam kung new video ito, Sabi ni Hayam Shannon, bagong video lang ba yan? Hindi ko alam, nakita ko lang. Pero, nagulat ako. So, if luma or bago ito, I would say siguro parang bago. Ewan ko. Pero iba yung buhok niya. Ganyan pa yung buhok niya. Pero, hindi ko maintindihan kasi I always thought na yung posisyon niya talaga parang sa atin yan, huwag nating hayaan na kunin ng ibang bansa, ipaglaban natin. Yung militia nga na gusto niyang gawin, di ba? Na mga civilian daw na bibigyan ng baril na pupunta doon. Hindi naman daw mga pulis ang pupunta doon, hindi army.
Hindi yung mga under the government, kundi mga civilian. Natignan nyo ngayon ang bago yan, sabi ni ni Kadma sa Jordan, bago yan. Luma raw, sabi ni Tapuan. Pero ang hindi ko hindi ko talaga maintindihan yung posisyon niya. I've always known him as a person who's very brave on countering the Chinese people. Dito nakita ko yung paliwanag niya, it's so absurd. Kasi tingnan niyo. Mga mahal kong kababayan, yung mga ginagawa mong mga island, doon sa Spratly, sa Scarborough, hindi po yan kasalanan ng mga Chino. Hindi daw kasalanan yan ng mga Chino, sabi niya. 2017 po yan, attorney, sabi niya. 2017, anong nangyari? So, if it's between, parang now in 2017, nung 2017, nagbago na naman yung posisyon niya nung tatakbo siyang senador. Nung pumunta-punta siya doon at nagsisisigaw siya. Pero ang posisyon niya dati, ganito. Ang weird, no? Alam niyo, ang gusto, whether or not old video or lumang video na ito, ang gusto ko lang makita nyo dito, mga kabatas natin, yung pagbabago na nangyayari. It's so weird. Paano hindi naging kasalanan nung China yon? Sino ba yung gumagawa ng islands? Tignan nyo kung ano yung dahilan niya. Politiko daw may kasalanan. Yung mga ginagawa mong mga island, doon sa Spratly, sa Scarborough, hindi po yan kasalanan ng mga Chino. Alam niyo ba kung sino may kasalanan yan? Yung mga politiko po natin nagbenta ng lupa para dalhin doon. Ang may kasalanan daw yung mga politiko natin na nagbenta ng lupa para dalhin doon kasi nga tinatambakan, di ba? Parang sinasabi ni Robin Padilla dito, no, na may kunwari may nagbenta ng baril, nakakuha ng lisensya yung binentahan ng baril. Tapos nung meron na siyang lisensya, ginamit yung baril sa kasamaan, kasalanan nung nagbenta ng baril. Siyempre, pag nagbebenta ka ng lupa, kung hindi rin naman illegal yun, wala namang problema. Kasi nagbebenta naman talaga yung lupa. Di ba? Alam naman natin yan. Kaya nga bahay at lupa nabibenta pareho. Sabi niya, kung sino yung nagbenta ng lupa, ngayon, kapag ginamit mo yung lupa sa hindi magandang paraan, tapos ikaw yung binentahan, kasalanan, for some reason, kasalanan nung nagbenta ng lupa na politiko. Kung bakit yung China tinambak yung lupa doon. Di ba? Sabi ni Andrew, public domain yan, not subject for expropriation. Hindi pwedeng ibenta. Pero binenta daw. Pagbigyan na lang natin siya doon sa kanyang sa gusto niyang mangyari o doon sa sinasabi niya. Let's assume na tama yung mga ginagawa niya o yung mga sinasabi niya. It's still nonsense. Di ba? Kunwari bumili ako ng cellphone. Tapos yung cellphone na yon, imbis na gamitin kong pantext, pinampukpuk ko sa ulo ng tao, dumugo yung ulo niya. Sasabihin sa akin ni Robin, kasalanan nung nagbenta ng cellphone sa'yo. Tanong ko, bakit po? Kasi kung hindi kanya binentahan ng cellphone, wala ka sanang pampupukpuk sa ulo ng tao. Ang galing, di ba? Ay. Like I said, let's just assume na tama yung mga sinasabi niya. Kasi madali lang tayo eh. Let's go. Sila po ang mga may kasalanan yan. Kaya kung meron pong dapat sisihin, hindi po ang mga Chino. Yung mga... Ano yun sa bubble gum? Tino ang dapat titiin. Huwag naman sanang Ito kasi yung gusto ko talagang iparealize sa mga tao. Your leaders actually will make a lot of difference. If you elect the right leaders, you can make a lot of difference. Kasi ikaw ang mag-i-elect eh. Hindi yung leader mo talaga ang mag-uumpisa ng lahat. Yung taong bayan. Yung voting public, sila ang magsisimula ng pagbabago.
Kung sanay na sanay kayo sa ganyang klaseng politiko pa rin at wala nang nangyayari sa buhay natin, bakit di natin baguhin? Tignan nyo naman yan. Absurd na reasons. Para lang kasi nandun siya sa Filipino-Chinese community. Di syempre, sasabihin niya, okay lang ang mga Chinese. Kasalanan ng politiko. Tapos magpupunta ka naman dun sa mga makabayan. Mga solidong Pinoy na makabayan. Sa atin ang China. Sa atin ang West Philippine Sea. Wala dapat. Huwag dapat ganun. Dapat magkaroon tayo ng maayos na prinsipyo. Diba? Kaya kung meron pong dapat sisihin, hindi po ang mga Chino. Yung mga kapwa po nating Pilipino, gahaman sa puwera. Yan po. Pinalusot niya lang no? Pilit na pilit. Pilit na pilit. Kaya mga mahal kong kababayan, ang aking pong huling paalala sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay Pilipino. Kailan ba to? Tumatakbo na ba siya dito?